pinapaunawa ng Holy Spirit na bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. So, sabi po ng 1 Corinthians, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 1 verse 10, mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo, sabi ni Apostol Pablo ito sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, in the mighty name of Jesus. Ito yung maganda. Magkaisa kayo sa pananalita, isipat, layunin, upang mawala sa inyo, sa atin, ang pagkakabahagi. Bakit ko po binabagalan? Para po manamnam po nating lahat. Ang sabi dyan, yung pinaka-keyword dyan, no? Magkaisa. Saan daw? Pananalita, bibig, isipan, layunin. Layunin ng Diyos, hindi ng layunin ng bawat isa. Upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Napakasarap po kasi mga mahal kong kapatid na sa isang grupo na ang sentro ay Diyos at walang itinataas na kahit na sino, talagang maganda ang flow o yung melody ng samahan. Although merong nagkakaroon ng mga bagay na talagang sabihin na nating mga shortcomings, mga misunderstanding, pero madaling naaayos, madaling nawawala, madaling humuhupa, at madaling nagkakapatawaran. At yun ang gusto ng Panginoon. Pero si Diablo ayaw niya nun. Kaya marami siyang ginagawa at isinisiksik sa ating mga utak para magkagalit-galit ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya itong pag-aaralan natin na defining your purposes na tinalakay natin nung nakaraan na naumpisahan po natin na paano ba nililid ng yung church? Tayo, leading your church to define its purpose. Gusto ba ng Diyos na kaya ka na born again dahil para sirain yung kapatid mo? Para i-chismis yung kapatid mo? Kaya ka ba na born again para maging mas magaling ka doon sa kapatid mo? Yan, hindi yan. Hindi yan sa Panginoon. No? Walang magaling kundi ang Diyos. Lahat tayo tumatanggap lang ng biyaya at awa at grasya ng ating Panginoon. No? At napag-aralan din po natin doon, number 1, na dapat daw po, no, sabi dito, study what the Bible says. Hindi study what the man says. O yung sinasabi ng ibang tao. Ang pag-aralan natin, bakit mga tao rin naman yung nagsulat ng Bible kung manok ang nagsulat, maiintindihan ba natin? Kaya nga tao ang ginamit ng Diyos para maunawaan natin. No? Kaya study what the Bible says. No? Namnamin natin, patulong tayo sa Holy Spirit. Yan po yung ating mga pinag-aralan. No? So pag-aralan daw ang sinasabi sa Biblia in Tagalog. And number 2 na topic, look for answers to 4 questions. At may question nung nakaraan, 4 yon. No? Na ang sabi rito, why does the church exist? Bakit nga ba nananatili, no? Tayo ng mga church, templo ng Panginoon. Bakit tayo nagpapatuloy sa Panginoon? Siyempre, nagising na tayo sa katotohanan. Nabasa na natin ang Biblia. Marami tayong nalaman na dati, no? Wala, mangmang tayo. Mangmang tayo sa salita ng Panginoon. Pero ngayon, na tayo ay pinagkalooban ng wisdom, ng knowledge and understanding, at syempre, tandaan natin na si Satan gagawa ng paraan niya para i-twist yung ating mga nababasa. Ganon din naman ang ginawa niya noon. Na pag-twist sa salita ng Panginoon kay Jesus Christ nung siya ay tuksuhin, Matthew chapter 4. No? Pero hindi nanalo. Why? Kasi talagang kapag ang salita ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, ay patuloy nating ninanamnam, nilalakaran, ginagawa, isinasabuhay, magpapatuloy po ang mga anak ng Diyos kahit na anong sitwasyon na nararanasan.
Number 2, ito yung question, no? What are we to be as a church? Ano nga ba tayo bilang templo ng Diyos o bilang church, no? Ano nga ba tayo? Tayo lang ba ay tagapakinig? Sabi nga nung mga pag naumaten, tayo ba ay tagabutas lang ng bangko? Tayo ba ay tagapuna lang sa loob ng panambahan, sa loob ng Zoom? Tayo lang ba yung mga ganon? Hindi, no? At ang sabi pa rito sa karugtong, who and what are we? No? Sino tayo? No? At ano ba yung dapat natin na ginagawa? Sino at ano tayo? Yan. So, gusto ba ng Diyos na tayo ay manira ng kapwa? Hindi. Tayo ba ay gusto ng Panginoon ilaglag natin yung kapatid? No? Siraan natin yung kapatid? Hindi. Hindi niya gusto yan. Gusto nga ng Panginoon. Si Satan na may gusto nun pag gano'n. No? Hindi gano'n. Lahat tayo, mga kapatid, no? Kung papansinin natin ang ating mga sarili, hindi tayo qualified. Hindi tayo qualified kasi lahat tayo makasalanan. Kung papansinin natin ang isa't isa, lahat tayo hindi papasa. Hindi papasa. Sa totoo lang, no? Pero bakit merong mga Kristiyano, no? Na talagang maaalam na sa Bible, pero ang nangyayari, puro pamumuna. Hindi punahin ang sarili. Yun ang nakakalungkot. And bantayan natin ang ating puso't isipan. Baka nadadaya na rin tayo. Natandaan natin, what are we to be as a church? Dapat focus tayo sa goal, sa gusto ng Panginoon. Hindi puna tayo ng puna kung hindi ganoon. Hindi ganoon, mga kapatid. So what are we to do as a church? What does God want done in the world? Yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto ng kung sino. Amen? Ang pinapagawa. Kasi gusto ng Panginoon talaga lahat maligtas, no? Pero kung mismo mga anak ng Diyos nagkakagatan, sabi nga kanina, no? Sa prayer, no? Ay mauubos tayo, nasa Galatians 'yun, no? Sa Galatia. So, how are we to do it? Paano natin ito gagawin? Siyempre una, seek first the kingdom of God. Yung love na binibigay ng Diyos. Kapag love mo unang Panginoon, mamamahal mo yung kapwa mo eh. Magagawa mo ngayon yung mission niya. Hindi mo titingnan yung kakulangan niya, yung mga bagay na pangit sa kanya, ang titingnan mo, ako rin naman, may mga kakulangan. Pero dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos, nakakapagpatuloy ako. Bakit to sisiraan yung kapatid? Yan. Kaya maraming binubuwag ang kalaban na kahit Kristiyano ay nagagamit na hindi naman malaya ng Kristiyano, nating mga Kristiyano, na ginagamit na pala tayo ng kalaban para magkawatak-watak. Gusto ba ni Lord John? Ayaw niya. Ayaw niya. No? Ang gusto ng Panginoon, magkaisa. Uulitin ko pong muli. Hindi takot si Satan sa malaking church. Hindi siya takot. Takot siya sa nagkakaisang church. Ayaw niya ng unity. No? Si Satan, ayaw niya. Kasi kapag nagkakaisa nga naman ng isang church, ang grupo na ito, ang mga magkakapatiran, no? Hindi magbubuwagan, no? Mga magkakapatiran, kapag nagkakaisa, talagang maraming kaluluwa ang madadala sa Panginoon. Pero kung yung isa, no, ay mahilig man muna, ganito, ganyan, kung ano-anong pinagsasabi sa, walang mangyayari, kapatid. Pinapanalo mo lang yung kalaban. Pinapanalo lang natin yung kalaban pag ganun. Amen? So, pupunta na po tayo sa pangatlo at pang-apat, no? Introduction lamang po 'yun, no? Ng leading your church to define its purposes, no? Defining your purposes. 'Yan yung title. So, number 3, mga kapatid. Sabi rito, put your findings in writing. Put your findings in writing. Na ang ibig sabihin sa Tagalog, isulat daw natin yung ating mga natuklasan. Hindi yung natuklasan mo sa buhay ng may buhay, Hindi ganoon. Uy, alam mo si ganito ganyan. Uy, no, ano pala yan? May nangyari pala sa ganito ganyan.
Hindi yun. Put your findings in writing, no? Isulat mo yung mga natuklasan mo doon sa nabasa mo sa Biblia, yung natutunan mo sa cell group, yung natutunan mo sa mensahe ng Panginoon. Yun ang isulat natin. Amen? Hindi yung kung ano-ano ang ating pinagtatatype, no? So, sabi rito, write down everything you've learned through your study. Study the Word of God, ha? No? Don't worry about trying to be brief. Hindi yung underwear na brief, mga kapatid, ha? Ibig sabihin, brief, yung kahit maiksi lang, brief. B-R-E-E-F, no? Parang katulad niya. Pero may ibang meaning. Sa Tagalog, maiksi o maikli, no? So, say everything you think needs to be said about the nature and purposes of the church. Kamusta ba yung nature ng bawat paligid natin? No? Yung purposes ng bawat isa. Kamusta na? No? So when we did this in the first year of Saddleback, sabi ni Pastor Iguaren, I used to a flip chart and felt tip, no? Marker to record all the findings. Lahat ng kanyang mga natuklasan, sinulat niya sa chart. No? And that came out of our group study. So they will type up everything that had been written down on the chart. No? C-H-A-R-T. The result was 10 pages, or 10-page document containing a random insights. No? Grabe yung insights ng mga tao, ng mga anak ng Diyos on the church. No? Tayo, nag-i-insight tayo pagkatapos ng mensahe, tama? Pero napakaganda pala na sa bawat devotion naman natin everyday, lalo sa mga nagjo-journal, no? Nagsusulat ng everyday devotion. Kamusta na yung devotion niyo, mga kapatid? No? Kamusta na yung devotion natin? Nagpapatuloy pa rin ba sa pagsusulat? O iba na yung sinusulat? Okay? So, sabi rito, when we did this time, hallelujah. Sorry. So, don't try to come up with a purpose statement at this point. Just collect information. Kunin lang natin, i-collect lang natin yung magagandang informasyon na atin pong nakuha sa cell group, yung atin pong nalaman sa Bible. Diba? Dati wala naman tayong alam dyan tama? Pero nung simula nang magbasa tayo ng Biblia, doon na po natin nalaman at doon na natin na yung tulad ng halimbawa, bawal palang, grabe pala, papasaapoy pala sa impyerno yung magsalita ng mura na, yung magmumura ka ng U-L-O-L, diretso pala yun. Mapapasaapoy sa apoy ng impyerno pala yun. No? So, meron pa sa Proverbs chapter 5, no? Na talagang sabi pa doon ni Haring Solomon ay umigib ka lang sa sarili mong balon. Huwag kang iigib sa ibang Yun yung sinasabi doon sa New King James Version. NIV, sorry. NIV. New International Version. Ibig sabihin na huwag kang iigib sa asawa mo lang ikaw. Lagi nakababad. Nakababad tuloy. Yung bang sa kanya ka lang, no? Huwag kang sa iba. Yan, ganun. Pero dapat na nakababad lagi sa Panginoon, no? Namali ako doon, sorry. Yan. Dapat lagi sa Panginoon ang pagbababad. Si Mrs. nagbababad yan ng mga labahin. Yan. Diyan sa mga gawaing bahay. Alam ni Nanay Andrea yan. Laging babad yan. Yung mga nanay dyan, laging babad yan sa gawaing bahay. Kala lang namin wala kayong ginagawa, pero kayo yung pinakamaraming ginagawa, no? Anyway, back to our mensahe. So it is always easier to edit and condense than to create. Focus only on getting all of the purposes clearly identified.
Dapat talagang focus lang tayo doon sa mensahe, sa salita ng Panginoon, sa cell group o live group na napag-aralan natin para mas malinaw. So, I want to emphasize this for pastors. Don't rush through this process. Mga pastors, no? Hindi daw po dapat natin minamadali. Don't rush through this process. You're building a foundation that will support everything else you do for years to come. Mahirap po yung talagang nagmamadali. Talagang halos, ano purpose? Bakit ka nagmamadali? Bakit tayo nagmamadali? Ngayon gusto nga ng Lord ay talagang himay-himayin natin, namnamin natin, no? Ang ating mga nababasa at natututunan sa Biblia. So even though you already know the New Testament purposes, no? Alam naman natin na ang New Testament, ito'y patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi sa Old Testament, no? Ay talagang ang Diyos Ama, sobrang higpit, talagang matindi, no? At nalaman natin na maraming kwento sa Old Testament. Maraming din naman sa New Testament na mga kasaysayan, mga disciple, mga apostol, no, na ginamit ng Panginoon. So napakarami nating nalaman. So sabi rito, it is vital for your congregation to review all the Bible. Kailangan daw po binabalik-balikan natin. Hindi yung, oy, nabasa ko na ng buong Bible, natapos ko na yan, no? Pero tanongin natin yung ating sarili. Ano yung mga natandaan natin? Natandaan ba natin lahat? Hindi. Bakit kaya 72 hours, mga kapatid? Limot na yan. Nawawala na sa memory natin yan. Merong mangilan-gilan na maaalala tayo. Pero bakit ganon? Para muli nating basahin. Muli nating alamin. Muli nating i-meditate at balik-balikan ang salita ng Diyos. Kapansinin nyo, ilang taon na ginagamit ang Biblia, pero bakit laging yun din naman na nakasulat, pero mayroong mga fresh revelation na pinapaunawa sa atin ng Panginoon, lalo kung talagang nandun yung solo ka lang na nagbabasa, na walang maingay, walang distraction, talagang makakausap mo talaga ang Lord sa pamamagitan ng Bible, nangungusap po talaga ang Lord. Maniwala po kayo, mga kapatid. Iba, no? Iba talaga pag meron kang talagang pakikipagniig, no, sa Panginoong Diyos. So sabi rito, it is vital for your congregation to review all the Bible has to say about the church and write down their conclusion. Diba sa mga mensahe may mga conclusion, no, bilang pagtatapos, no? So nandoon sa mga devotion nyo, mga kapatid, di ba? Merong message, may application, merong warning, no? Nandun yan. Nandun yung mga nakasulat niyan, no? Sa mga mensahe, merong conclusion. Amen? So, nandun po na kamusta na yung konklusyon ng ating pinag-aaralan sa salita ng Panginoon. Yung bawat chapter na ating binabasa araw-araw, ano yung conclusion doon? Yan. So, kayo na po ang makakasagot nun. So, yun po yung number 3. Put your findings in writing. Kaya napakaganda na may nasusulat. Bakit? Kasi magagamit din po natin yan, lalo sa mga small group, sa mga cell group, na napag-aralan namin yun. Kapag ni-writing mo yan, kapag talagang sinulat mo yan, ito yun, no? Mababalikan mo. Kaya napakaganda na nagsusulat, no? Lalo yung mga nagde-devotion dyan, no? Ipagpatuloy po yan, mga kapatid, no? Pagpatuloy. Amen? So, sabi rito, sa pang-apat, ito na po yung last, no? Ito na po yung last. Hallelujah. Summarize your conclusions in a sentence. Ulitin ko po, summarize your conclusions
in a sentence. So, ibuod ang iyong konklusyon sa isang pangungusap. Ibuod, it means i-summarize, palitin natin, no? Buuin mo na, no? Ganon. So sabi dito, from our collection of type insights from our Bible study, we eventually purpose of the church. Purposes. Sabi rito, we believe we are eventually distilled. Sorry. We eventually distilled. Pag sinabing distilled, mga kapatid, higit pang pagsasalin, no? Higit pang pagsasalin. So ibig sabihin, mga kapatid, sa bawat pagbabasa at pagsusulat natin ng ating mga natutunan, meron talagang kakaiba na ipinapaunawa ang Panginoon, no? At doon na natin 'yun na isusulat, no? Doon na natin 'yun, ito 'yun. Kahit nga, mga kapatid, ano yung kalagayan mo, kung saan ka man naglalakad or nakasakay sa tricycle, actually merong mga malalalim na talagang ang Panginoon ay nangungusap. And minsan nga, pag yung naalala ko pa noon na pag tinalaga na magme-mensahe, talagang sa Saudi Arabia, talagang sa kwarto, no? At timing naman na panggabi, pang-umaga ko, no? Talagang nandoon na solo mo yung kwarto, talagang meron at meron nangungusap ang Panginoon. Meron at meron talaga. At yun ang napakaganda bilang mga anak ng Diyos. Amen? So sabi dito, we eventually distilled a single sentence that summarize what we believe are the biblical purposes of the church. Biblical purposes of the church. Sabi nga ni Pastor Jess, nakakalungkot na sa panahon ngayon, hindi na si Jesus Christ ang nag-glorify, ang mga pastor na, no? Ang mga tumatayo na, no? Sa pulpito. Hindi naman lahat, no? And to God be the glory, no? Purihin ang Diyos. Maganda rin 'yan na wake up call sa lahat ng mga leader, sa lahat ng mga pastors, bishop, no? Na wag nating kakalimutan na ang gawain ng Panginoon ay dapat ang Panginoong Jesucristo lamang ang mataas. Wala nang iba, kahit na sino sa atin dito. Amen? Kahit na sino sa atin dito. Because tayong lahat ay biyaya lang ng Panginoon. Amen? Kaya tayo ginagamit. Amen? So sabi rito, that's what you need to do as well. Dapat yun daw ang ating gawin. No? First, condense what you're discovered about the church by grouping similar concepts together under major heading such as evangelism, yan, worship, fellowship, spiritual maturity. No? Kamusta na ba yung spiritual maturity natin? And ministry. Nagagawa ba natin ito? Nagagawa pa ba natin ito? Evangelism, no? Worship. Siyempre, hindi lang sa pag-awit, no? Ang tinatawag na worship, the highest form of worship is when you have struggle, nag-worship pa rin tayo sa Panginoon, no? Fellowship. Kamusta na yung fellowship ng bawat isa? Lalo yung fellowship natin one-on-one kay God. Kamusta na po kaya? No? At yung spiritual maturity, habang tayo ba ay lumalalim at talagang nagsasaliksik, nagme-meditate ng salita ng Panginoon, ay lalo bang tayo ay nagmamatured, lumalawak ang ating pangunawa, nagiging humble ba tayo, or nagagamit na tayo ng kalaban para ipang-debate ang salita ng Diyos. Yan. So, be aware po tayo, mga kapatid, no? At yung ministry, no? Sabi dito, and ministry, no? Kamusta na yung mga ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Yes, of course, ang inyong lingkod,
Marami din pagkukulang. Purihin ang Panginoon dahil talagang nandyan siya na nire-remind din ang inyong lingkod. No? At talagang walang perpekto mga kapatid. No? At lalo dito sa Pilipinas. No? Talagang kung sa Saudi, talagang sobrang tutok. No? Talagang nandoon. No? Alam ng mga kapatid yan. Talagang halos. Dito sa Pilipinas, siyempre kasama mong pamilya mo at talaga naman. No? Matindi ang mga ano rito, talagang labanan. Pero ganun pa man, purihin ang Panginoon dahil nandyan ang Holy Spirit to guide us para sa mga bagay na yan na hindi dapat tayo nagpapadaya. Amen? So, next, try to state all these major themes. Sabi rito, in a single paragraph. Paano natin ano yun? Paano natin gagawing single paragraph? Ito nga, evangelism, worship, fellowship, spiritual maturity, and ministry. No? Paano natin yan masisingle paragraph yung mga yan? Alam niyo po, para sa akin po, pray ng Panginoon. Single paragraph, Jesus Christ. Para sa akin. Pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kasi sa Kanya lahat yan eh. Sa Kanya lahat yan. Hindi natin po pwedeng akinin lahat yan. At kahit itong pagmemensahe, mga kapatid, in a single paragraph, Jesus Christ Himself. Wala nang iba. So then begin to edit out unnecessary words and phrases to reduce that paragraph to a single sentence. Yan. Jesus Christ. Amen? So, condensing your purpose statement into a single sentence is absolutely important. Why? Because it will have limited value if people can't remember it. No? May value po yan mga kapatid. No? So, Dawson Trotman, to napakaganda nito mga kapatid. Binabasa ko po ito sa trabaho. Dala ko po itong libro na ito. No? At pag walang ginagawa, talagang binabasa ko ito mga kapatid. So, Dawson Trotman used to say, sabi niya ni Dawson Trotman, thoughts disentangle themselves when they pass through the lips and the fingertips. So in other words, if you can say it and write it, then you clearly thought it through. So if you haven't put your purposes on paper, excuse me po, you haven't really thought them out. No? Kaya napakaganda na meron tayong sinusulat. Mas maganda nga, yung iba, kung kayang idikit sa dingding, sa kwarto, CR, ay talagang maaalala natin kung ano yung ating mga binulay-bulay sa salita ng Panginoong Diyos o natutunan. No? Pwede yun mga kapatid. Yung iba nga nagdidikit. Naalala ko sa Saudi Arabia, marami rin akong dinidikit about sa mga napag-aralang mensahe, no? Sa online, no? So, sabi naman ni Francis Bacon, dito na po tayo magtatapos, the English atheist once said, reading makes a broad man, no? Broad man, B-R-O-D. Reading makes a broad man, but writing makes an exact man. Pag sinabi pong broad man, ito po yung malawak na tao. Malawak na kaisipan ng tao. Okay? So, when it comes to communicating and purposes of the church, we want to be precise as we can be. No? Pag sinabing precise mga kapatid, tumpak. Magiging tumpak yung ating mga sinasabi,
magiging tumpak yung purposes bilang isang church, bilang isang templo ng Panginoon, magiging okay. No? So, purihin ang Panginoon. At ang sabi rito, when it comes to communicating the purposes of the church, we want to be as precise as we can be. So dito na po tayo magtatapos. Amen? So yan po yung topic natin sa gabi pong ito. Number 3, put your findings in writing. Summarize your conclusions in a sentence. So bakit ba pinag-aaralan natin ito? May pasulat-sulat pa. May pa-summarize pa. Kasi po mga kapatid, kailangan po talaga natin ng mga ganitong gawain. Lalo yung mga bago. Lalo yung mga nag-uumpisa pa lang, no? Sa ganitong gawain ng Panginoong Diyos. Hindi naman natin matatandaan lahat ng nakasulat sa Biblia, no? Baka yung iba sinasabi, ba't pa ka magsusulat? No? Nasa puso't isipan ko na yan. Oo nga, yes. No? Pero alam niyo ba yung mga nasulat na mensahe na nandiyan pa rin, no? At pwede ko rin magamit yun, no? Sa mga cell group. Yun ang napakaganda, no? Kaya tinuturo sa atin, no? Sa biyaya ng Panginoon at sa habag ng Panginoon, sa buhay ni Pastor Rick Warren, na shinare niya at nagkaroon siya ng book ng ganito, no? At ito'y talagang nandoon na pinapaliwanag niya kung paano itong purpose-driven church ay talagang step by step magampanan ng mga gustong maglingkod, no, sa Panginoon. And yung willing talaga, desire talaga ng puso ng isang church na magpagamit. Hindi yung nagpagamit si Sister Veronica, magpapagamit na rin ako. Hindi ganoon. Kailangan talagang by your own na talagang yung puso mo may galak na magpagamit. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yung nahikayat ka lang, hindi yung tipo na talagang sabihin na nating naaya ka lang. Hindi ganoon, no? So, ang pagpapagamit sa Panginoon, mga kapatid, ay isang pribilehiyo. Napakagandang pribilehiyo. Kasi wala pa tayo sa langit. Nandito pa lang tayo sa ibabaw ng lupa. Naglilingkod na tayo sa kingdom ng Panginoon. Gusto ba natin yon? Siyempre, gusto natin yon. Dito pa lang. Kaya nga hindi pa tayo kinukuha ng Lord eh. Kasi gagamitin pa niya tayo para sa iba, no? Hindi para siraan ang kung sino man, kundi para iangat at i-share ang salvation na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? So, define your purposes, kapatid. Yung purpose ng buhay natin. Amen? Hindi tayo nabubuhay para sa hanap buhay. Nabubuhay tayo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin yan. At yun ay sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. And salamat sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo at pagdanak ng kanyang dugo na talagang tinubos na tayo. So gawin natin yung part natin at yun ang dapat na number 1 na goal natin sa ating buhay. Maitaas ang Diyos. Ginagawa mo to. Ginagawa mo yan, ginagawa ko to, ginagawa nyo yan. Yang gawain ng Panginoong Diyos para sa kapurihan at ikatataas ng Panginoon. Maibalik yung mga ibang kaluluwa. Lalo yung pamilya ng bawat isa, mga kapatid, ano? Lalo yun. So, purihin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoon, Lord, salamat muli sa pagkakataon na kami po yung pinalalahanan step by step na kailangan pala naming magsulat habang lalo naming ninanamnam at binabasa ang Biblia. And we pray na kailangan ma-summarize din namin, Panginoon, yung mga conclusion, Panginoon, na kami pong napag-aaralan. And salamat o Diyos sa buhay ng bawat isa na I believe, Lord, merong nagrema sa mensaheng ito. And unang-una na po ako, Panginoon. Unang-una na po ako. And salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na willing magpagamit sa Panginoong Diyos. At alisin, Lord, we pray na alisin mo yung takot.
na ito hindi sa iyo, Panginoon, yung takot, ito'y sa kalaban. Kasi ang inilalagay ng kalaban, Panginoon, ay alam mo yan, yung takot para hindi magamit ang bawat isa. Lord, tapang yung binibigay mo. Tapang na hindi para makipag-away. Tapang para ipahayag ang salvation at ang katotohanan sa bawat isa ng pagsasabi ng may pag-ibig. Salamat po. Maraming o God. At salamat sa pagkakataong muli na ginamit po ang inyong lingkod. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and amen and amen. So defining your purposes. Amen. Back to you, Presider. To God be the glory. Amen. Praise God po. Salamat po, Pastor.